Hello mga idolo! Bago natin ituloy ang recap na ito, gusto ko lang po na magpasalamat kay Idol Reynan TV sa regalo mo sa ating channel. Para sa mga nais din pong magbigay ng kaunting suporta sa ating channel, pwede po kayong mag-join sa ating membership program sa pamamagitan ng pag-click ng link na ilalagay ko sa comment section, o maaari din po kayong mag-send directly sa aking GCash account gamit ang QR code na ito. Ito po ay hindi sa pilitin. At kung wala kayong extra financial, ang inyong magagandang komento, pag-like, pag-subscribe at pag-share ng ating video ay lubos na ko na pong ipagpapasalamat. Anuman pong tulong at suporta mula sa inyo ay malaking tulong na po sa paglago ng ating munting channel. Maraming salamat po. Kinaumagahan, nahihilo si Chung dahil sa sobrang dami ng nainom niya kagabi at hindi maganda ang pakiramdam niya sa loob. Si Yoon ay sumigaw sa kanya na dapat ay kontrolado niya ang kanyang sarili ng kaunti, at sinabing alam niya na mangyayari ito mula sa sandaling makita niya si Chung na uminom ng diretso mula sa bote. Biglang nagtanong si Chung, habang umiinom ulit, kung ano ang pwede niyang gawin dahil swabe ang alak. Galit na tinanong ni Yoon kung paano makakainom ng mas maraming alak si Chung kapag sinabi niyang hindi maganda ang pakiramdam niya. Galit din si Gul kung paano makakainom pa rin si Chung kapag may malaking away sila sa abot tanaw. Sinabi ni Chung na kailangan lang niyang pakalmayan ang sarili, at hindi ito isang malaking bagay, ngunit sinabi ni Gul at Baekchun na amoy alak siya, sa kabilang banda. Sinabi ni Sohing sa kanyang ama na tinipon niya ang lahat ng miyembro ng kanilang sekta, gaya ng itinuro niya, at nilock ang lahat ng kanilang mga tarangkahan. Sinabi ni Sohing sa kanyang ama na malapit nang dumating ang mga disipulo ng Wudang sects. Tinanong ni Sohing ang kanyang ama kung dapat silang makipaglaban sa tabi ng Mount Hua sect. Iniisip ni Linsan na ang nagbunsod sa Wudang sect ay hindi sila, kundi ang Mount Hua sect. Iniisip ni Linsan na ngayon ay tanggap na nila ang kanilang kapalaran, hindi na sila magdaranas ng maraming pagkatalo kung aalis sila sa Nanyang nang hindi lumaban. Sa kabilang banda, iniisip niya kung maglalaban sila sa tabi nila, marami sa kanilang mga miyembro ang maaaring masugatan, at iniisip ni Linsan na siya at sa gayon ay hindi siya makakaalis ng hindi nasaktan. Nang tanungin ni Linsan si Sohing kung ano sa tingin niya ang dapat nilang gawin. Sohing says dapat silang lumaban sa tabi nila, dahil bisita lang nila. Sinabi ni Sohing na hindi sila maaaring umupo lamang at panoorin ang Mount Hua sect na nakikipaglaban para sa kanila. Sinabi ni Sohing sa kanyang ama na ang lugar na ito ang dahilan kung bakit niya iginagalang ang kanyang ama at pahalagahan ang Hua Shadow sect. Sinabi ni Sohing sa lahat ng mga sandaling iyon na sinuportahan ng kanyang ama ang Fallen Mount Hua sect at ang pagmamalaki na nadama niya sa pakikisama sa kanila nang hindi naghihintay ng anumang kapalit na nangyari doon sa Hua Shadow sect, na pagtanto ni Linsan na tama si Sohing. At sinabi ni Sohing na maaaring sila ay mula sa isang panlabas na sekta, ngunit sila ay mga disipulo pa rin ng Mount Hua sect. Itinanong ni Sohing kung paano sila maupo kapag nag-aaway ang mga kapwa nila disipulo. Sinabi ni Hayong na siya ay nakikita ang sect leader ng isang Mount Hua sect, na nagpadala ng kanyang mga disipulo dito upang tulungan sila ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Sohing na ang kanilang paraan ng paggawa ng mga bagay ay maaaring mali, ngunit ang kanilang pagnanais na tulungan sila ay tiyak na matuwid. Sinabi ni Sohing na lalaban siya sa tabi nila ngayon, kahit na mamatay siya. Dahil dito, napagtanto ni Linsan na handa ang kanyang anak na isuko ang kanyang buhay na pakikipaglaban, na ikinahihiya niya sa kanyang sarili. Sa tingin ni Linsan, kahit iyon ang mga salitang karaniwan niyang sinasabi kapag dumating ang totoong krisis, umiwas siya, gayunpaman, sinunod ni Sohing ang lahat ng itinuro sa kanya ni Linsan. Biglang sinabi ni Linsan kay Yeampyong na buksan ang pangunahing pinto at sabihin sa kanilang mga alagad na ang mga gustong lumaban ay maaaring manatili, at ang mga ayaw makipaglaban ay maaaring umuwi. Sinabi ni Linsan na hindi niya sisisihin ang sinumang pipili na umalis sa sect, at sinabing kung mabubuhay ang kanilang sect beyond today, babawiin niya sila ng walang anumang kondisyon. Sabi ni Pyong kung gagawin iyon ng sect leader, walang mananatili. Ngunit sinabi ni Linsan na siya at si Sohing ay mananatili, na sapat na, bagaman, naging masaya si Hin at sinabi ni Linsan na dadalhin nila ang pangalan ng Mount Hua sect at lalaban. Biglang sinabi ng baboy na naiintindihan niya at umalis siya, na ikinagulat nila. At nang tanungin ni Linsan kung hindi mananatili ang Pyongyang, sumagot siya na hindi niya kukunin ang pangalan,
sa pangalan ng Mount Hua Sect, ngunit dadalhin niya ang pangalan ng Hua Shadow Sect at lalaban. Sa kabilang banda, siya ay lubos na lasing, at tinanong niya si Beck, kailan darating ang mga alagad ng wudang na sinagot ni Beck, paano nila malalaman iyon? Bigla, sinabihan ni Beck ang lahat na makinig at sinabing wala siyang sinabi tungkol sa kanilang nagawa sa ngayon, ngunit sinabi niyang dapat niyang ipaalam sa kanila na ang kasalukuyang sitwasyon ay iba. Sinabi ni Beck na sinabi sa kanila ng kanilang sect leader na ang bagay na ito ay magiging beacon na magpapalam sa mundo na ang Mount Hua Sect ay nagpapatuloy sa mga aktibidad nito sa outer world. Sinabi ni Beck na ang laban ngayon ay hindi lamang sa kanila, dahil sila ay lalaban sa pangalan ng Mount Hua Sect sa kanilang likuran. Sinabihan sila ni Beck na tandaan iyon, na sinabi ni Chung na nakuha niya ito at magiging madali siya sa mga kalaban. Ngunit sinabihan siya ni Beck na huwag gawin iyon, dahil kung lalaban siya, dapat niyang gawin ang lahat. Sinabi ni Beck, ang paggawa ng mga kaaway sa wudang ay hindi maiiwasan ngayon, at kung gayon, mas mabuti para sa kanila na gawin ang lahat. Nagustuhan ni Chung ang sinasabi ni Beck, ngunit bigla nilang nakitang umalis ang mga disipulo ng Shadow Sect sa bahay. Nang magtaka si Beck kung ano ang nangyayari, dumating doon si Linsen at sinabi sa kanya na pansamantala nilang buksan ang gate ng sect, kaya umalis na ang mga gustong umalis. Nakita ni Chung na marami pa rin ang natitira, kaya sa tingin niya ay isa itong mabuting sekta na may mabubuting tao, tulad ng Mount Hua Sect noon. Biglang sinabi ni Lim Senador na hindi niya ginawa ang dapat niyang gawin dahil wala siya sa uri. Ipinahayag ni Linsen ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa Mount Hua Sect, na dumating upang tulungan sila sa oras ng pangangailangan ng hindi humihinto sa pamamahinga. Sinabi ni Lim Senador na hindi niya alam kung paano magtatapos ang mga bagay ngayon, ngunit sinabi niya na mamumuno siya sa Hua Shadow Sect at lalaban sa tabi ng Mount Hua bilang mga disipulo. Hiniling ni Beck, sa sect leader na huwag gawin ito, dahil ginagawa nila ang dapat gawin. Narinig ni Beck na si Lim Senador ay isang mahusay na mandirigma, at sa palagay niya ay tila tinupad ni Linsen ang mga alingaw-ngaw na iyon. Iniisip ni Sohing kung magagawa ba niya ang parehong desisyon kung siya ang nasa lugar ni Linsen. Bigla, sinabi ni Chung na si Linsen ay talagang hindi kapanipaniwala, dahil bilang isang taong nagpapanatili ng kanyang katapatan sa loob ng 30 taon, siya ay tunay na naiiba sa iba. Gayunpaman, sinabi ni Chung na hindi na kailangang makisali sila. Ngunit kapag tinanong ni Linsen kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Chung na malalaman nila kapag nakita nila ito. Bigla, si Chung, nang marinig ang mga kalaban na dumating, ay nagsabi na mabuti na sila ay dumating. At sa kabilang banda, inutusan ni Han ang kanyang mga tauhan na salakayin ang Hua Shadow Sect. Sinabi ni Beck sa lahat ang mga kalaban ay sumalakay, at 3 sa kanila ay nasa unahan, ngunit habang sila ay tumalon sa loob ng sekta, si Chung, sa isang iglap, ay itinapon sila palabas ng ang sekta sa isang suntok. Samantala, natutuwa si Beck, at gusto niyang matalo sila ni Chung sa kanyang puso. Ang isa sa mga kalaban na itinapon sa labas ng sekta ay nagtataka kung ano ang nataman sa kanya, kung saan ang isa ay tumugon na sa palagay niya ay isang bug zone ng hangin o kung ano. Samantala, nag-aalala si Hayon kung hindi ba nakita ng 3 ang pag-ataking iyon, at nagtataka kung paano ito posible. Iniisip ni Hayon na posible lamang ito kung ang mga tao sa loob ng Hua Shadow Sect ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kanila. Sinabihan ni Hayon ang lahat na ang ilan sa mga kalaban ay marunong gumamit ng kakaibang pakulo, kaya sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na sundan siya. Inilabas ni Hayon ang kanyang espada at sinabing hindi nila alam kung anong uri ng bitag ang maaaring mayroon, kaya't siya ay papasok muna, at susundan siya ng mga ito. Habang papasok si Hayon sa Hua Shadow Sect sa pamamagitan ng pagsira sa pinto nito. Sinimulan niyang hanapin ang bitag, ngunit tinanong ni Chung kung bakit niya sinira ang pinto nang hindi man lang ito nakasara. Sinabi ni Chung na ang mga bata ngayon ay napakabastos, ngunit si Hayon, sa pagtingin sa dami ng mga kalaban, ay nagtataka kung ito ba. Tinanong ni Hayon kung iyon lang ba ang lahat ng Hua Shadow Sect na lumaban sa kanila, at nagtanong kung talagang may tiwala sila. Sabi ni Hayon, ang kumpiyansa na ito ay maaaring ang kanilang pagmamataas, ngunit nararamdaman ni Gul at yun ang paraan ng pagsasalita ng lalaking ito. Parang pamilyar, biglang pinaalalahanan ni Chung si Beck na iyon ang dati niyang parirala, ngunit napahiya si Beck at sinabihan si Chung na itigil ito. Tinatawanan ni Chung si Beck,
na ikinagulat ni Hayon kung bakit sila ay walang pakialam at nakaka-relax. Sinabi ni Hayon na hindi niya alam kung saan nagmumula ang kanyang tiwala kay Chung, ngunit sinabi niya na ang Mount Hua sect ay palaging mas mababa kaysa sa Wudang sect. Tinanong ni Hayon kung sa tingin nila ay matatalo nila sila. Ngunit tinanong ni Chung kung sino ang mas mababa kanino. At sabi, 100 taon na ang nakalilipas, ang Wudang sect ay ang umaamoy ng kanilang mga paa. Sabi ni Hayon, tama iyon, ngunit pinag-uusapan ni Chung ang panahon kung saan mayroon silang Plum Blossom Sword Supreme Guy. Gayunpaman, tinanong ni Hayon kung kilala ni Chung ang lalaking ipinagmamalaki niya na malupit na natalo sa Taiji Sword Emperor ng Wudang sect. Nagtatanong si Chung kung ano ang sinasabi niya. Ngunit sabi ni Hayon na hulaan niyang hindi alam ni Chung. At sinabing ang dalawa sa kanilang mga matatanda ay nagduel minsan noong araw, at ang Plum Blossoms, Sword Supreme ay natalo ng malungkot. Sinabi ni Hayon na itinago ng kanilang mabait na Taiji Sword Emperor ang katotohanan. Iyon sa mundo para iligtas ang mukha ng kanyang kalaban. At sabi, nangangahulugan ito na ang Mount Hua sect ay hindi kailanman naging pare-pareho sa Wudang sect. Biglang nagtanong si Gul, ano ang karapatan ni Hayon na insultuhan ang kanilang supremo at binalaan ni Yoon si Hayon na huwag lumampas sa linya, dahil mabait sila sa kanya. Samantala, nang nagbabala rin si Beck na si Hayon ay walang karapatang magsalita tungkol sa Sword Supremo, si Chung, nang marinig ito, ay naisip na, bilang siya ang Sword Supremo, dapat nilang tretuhin siya ng may paggalang habang ginagawa nila ang tama. Ngayon, biglang nagtaka si Chung kung sino ang sinabi ni Hayon na tumalo sa kanya, at naalala niyang ang Taiji Sword Emperor ay isang matandang lalaki na mukhang maaari siyang mamatay anumang oras. Naalala ni Chung na inawi siya ng matandang Daoist, ngunit mariin niyang iginiit ang isang pribadong tunggalian para walang makaalam ng mga detalye nito. Sinabi ni Taiji na bilang isang kapwa practitioner ng Taoism, ituturo niya kay Chung kung ano ang kanyang tunay na landas, at umaasa siyang hindi magagalit si Chung sa kanya para sa malupit na aral, at gagamitin ito bilang tulong sa kanyang pagsisisi. Matapos matalo ng husto ni Chung si Taiji, kinilala ni Taiji na mas sanay si Chung kaysa sa kanya. Sumang-ayon si Taiji na kulang siya sa pagsasanay at inamin niya ang kanyang pagkatalo, kaya hiniling niya kay Chung na ihinto ang pambubugbog sa kanya. Naalala ni Chung na pagkatapos ng laban na iyon, masaya siyang nag-order ng Taiji. Inupahan ni Taiji ang buong itaas na palapag ng restaurant at bumili ng pinakamahal na alak na ikinatuwa ni Chung. Nagtataka si Chung kung bakit nawasak ang bahaging iyon ng kasaysayan, at nagtataka kung ito ay dahil walang nakakaalam ng mga detalye at walang anumang ebidensya. Biglang tinanong ni Chung si Hayon kung sa palagay niya ay tutulungan siya ng isang matandang lalaki mula sa 100 taon. At sabi niya, patay na silang lahat. Tinatawag sila ni Chung na nakakaawa dahil sila ay mula sa Wudang sect. Ngunit nagtanong si Hayon, sino ang nangahas na tawagin silang kaunos-lunos? Biglang tumawag si Chung bakit Sohing. At nagtatanong kung ginawa ba ni Sohing ang lahat ng hiniling niya na sinagot ni Sohing, kung tatanungin siya. Tungkol sa pagpapakalat ng mga chismis na sinabi niya sa mga tao ng Nanyang sa araw. Sinabi ni Chung, mahusay ang ginawa ni Sohing, at bigla niyang inilabas ang kanyang espada upang sirain ang pasukan ng sekta sa pamamagitan lamang ng paghindayog ng espada sa hangin. Laking gulat ni Hayon nang makitang may mga taong nagkukumpulan sa pasukan ng sekta. Sinabi ni Chung na mas gusto niyang maglaro sa harap ng maraming audience, at tinanong ang kanyang mga nakatatandang kapatid kung gaano karaming kalaban ang maaari nilang kunin kung saan sumagot si Gul na kaya niyang talunin ang 3, at sinabi ni Yon na kaya niyang kunin ang 2. Sinabihan ni Chung si Yu Aisel na kunin ang 4 sa kanila, at sinabihan si B na kunin ang brat na iyon, si Jin Hayon. Ngunit nang tanungin ni Beck kung ano ang gagawin ni Chung, tinanong niya kung gusto ni Beck na gawin niya ito. Sagot ni Beck na hindi niya iyon sinasadya. Kaya inutusan sila ni Chung na lumabas, at naisip ni Beck na parang lumiliko ang mga mesa. Umaasa si Beck na magiging sapat ang kakayahan ng mga disipulo ng Wudang sect upang subukan ang mga resulta ng kanilang pagsasanay, at sinabi sa kanyang mga kasamahan na ipapakita nila sa mga kalaban ang kadakilaan ng sword techniques ng Mount Hua sect. Nagmamadali silang salakayin sila, at inutusan din ni Hayon ang kanyang mga tauhan na turuan sila kung gaano kalakas ang Wudang sect. Sa pagsisimula ng laban, iniisip ni Gul na ang lahat doon ay malamang na gumugol ng huling 2 taon sa pagsasanay upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan.
Gayunpaman, iniisip niya kung mayroong sino man sa hanay ng kalaban na nagsanay ng kasing lakas niya at ng iba pang mga disipulo ng Mount Wasek. Nag-aalinlangan si Gull, dahil sa tingin niya ay ginamit ng baliw na si Chung ang lahat ng paraan na kailangan niya para itaboy sila sa kanilang mga limitasyon. Iniisip ni Gull na kaya pa niyang dumaan sa anumang mahihirap na pagsasanay, basta ito ay magpapalakas sa kanya. Gayunpaman, ang mapagmataas na pag-iisip ay hindi na umiral tulad ng isang mabilis na hangin 2 buwan lamang pagkatapos ng Mount Hua at Southern Edge Conference. Akala talaga ni Gull ay mamamatay siya, at napakahirap na kailangan nilang mawala ang lahat ng mayroon sila at buuin ito mula sa simula. Inisip ni Gull kung kailangan pa ba ang pagsasanay na iyon, at kung mayroon siya ng kailangan habang nagsasanay, iniisip ni Gull kung gaano siya kalakas kung magpapatuloy siya, at iniisip kung tama ba talaga ang kanyang pinili. Habang ang katawan ng Gull ay napapagod, ang kanyang isip ay napuno ng hindi mabilang na mga pagdududa. Gayunpaman, hindi siya makalayo at tiniis ang lahat ng pagsasanay. 2 taon ang ginugol ni Gull kay Chung Maying para buuin ang kanyang kasalukuyang kakayahan at katawan, at ngayon ay nakikita na niya ang kakayahan ng kalaban sa kanyang harapan. Nakikita ni Gull ang paraan ng pagkakahawak ng kalaban sa espada, ang direksyon ng kanyang tingin at ang balanse ng kanyang katawan. Gusto ni Gull na ituro ang lahat ng mga kapintasan sa kalaban, at sa tingin niya ay matatalo niya ito, ngunit bigla niyang naisip na hindi katugma si Jinmo para sa kanya. Hindi sila nagmamadaling gumawa ng next move. Alam ni Gull na nanalo ang mga disipulo ng Wudang sa pamamagitan ng pagbabalik ng lakas ng kanilang mga kalaban sa kanilang kalamangan, at ginamit nila ang mga naturang sword techniques para umakyat at maging ang pinakamalakas na sword sect sa mundo. Sa tingin ni Gull, ang paraan para labanan ang kanilang mga kalaban ay kailangan nilang maging mas mabilis. Biglang itinulak ni Yoon ang kanyang kalaban at tinawag siyang mabagal, habang binubugbog din ni Gull ang ilang mga disipulo. Nagtataka si Jinmo kung paano ito posible, ngunit si Yoon, na sinaksak siya, ay nagsabi na ang kanilang mga kasanayan sa sword ay hindi masama, ngunit ang pagkakaiba ay kung paano sila nagsanay ay napakalaki. Samantala, nakita ni Yoon na natalo na rin ni Gull ang kanyang mga kalaban, at masaya silang nagkatinginan, dahil alam nilang naging napakalakas nila. Biglang nakita ni Yoon si kung nagalit na si Gull ay nakagawa ng 3 pagkakamali at si Yoon Yang ay nakagawa ng 4 na pagkakamali, kaya pareho silang patay na karne. Alam ni Yoon na maaasar na naman sila ni Chung sa susunod, ngunit masigurado siya pagkatapos ng laban na ito na malakas ang Mount Wasek sword techniques.